So, yan. No boxing video, no refund. So, yan. No cut. No cut. No cut. Walang cut yan. Ayan, sabi na, isang box lang yan. So, we'll see. Ang ganda ng ganyan. Yung may pinuputok, pumuputok. Natatanggal din ng stress pa. Ayan. Ayan ko muna. Nakakagigil. So, yan siya. Say hello to your new favorites. Baka maging paborito ko na nga to. Ooh, jewelry care. Should be stored separately in an airtight jewelry box. Keep away from water, perfumes, lotions, and other chemicals. Remove jewelry before going to bed. Clean the pieces after use and occasionally wipe with a soft cloth. Do not apply strong pressure with handling. Lightweight or hollow gold can easily bend out of shape. Put extra care. Oo nga, tama. And thank you for the freebie. Thank you, thank you. Ito na yun. Chanan! Yun! Ang cute. Ang cute lang. Ayan. Yay! Magagamit ko na talaga to. Yun. Ay. Ah, ganyan ba? Ayun. Ang cute niya. Ah, ito talaga yung maliliit. Which is, I really love it. Ay, kaya lang talagang kailangan ganyan. Ay, kailangan hindi siya sumabit, guys. Kailangan walang sasabitan. So, yan. Real gold yan. So, yan. Talagang manipis na manipis. Ups. So, yan ang sample. So, now I know. Yan. So, yan. Thank you, seller. Na to, gamitin na natin. So, ito yan. Yan siya. Yung ating yan. Ito. So, yan. Let's put it on. And, syempre, may mga ano yan. May mga tag. Talagang manipis talaga siya. Manipis sa manipis. Pero okay na to sa akin. Diba? Ang hirap na ilagay. Yun lang, mahirap ilagay. Malalagay sa... Kasi nga naman, sobrang nipis niya, diba? Ayun. Ayan. So, ganyan siya ka-cute. Ganyan siya ka-cute. Ayan. Oh, so, natural. And talagang manipis na manipis. Hindi mo siya mararamdaman. Kaya kung active ka that day, huwag mong isuot. Pero pagka office ka lang at wala kang gagawin, so pwede na yan. Diba? So, yan ang itsura ng ating necklace. Ayan. Clover siya. Ang cute lang niya. Ano siya? Manipis talaga. So, yan. Kung active ka, ngayong araw na to, huwag mong isuot. Pero kung ano ka lang, office lang yan. Isuot mo ng ganyan. Ang cute. Ang cute lang niya. So, suot na natin. Diba? Suot na natin. May isa kasi ako noon. Malaki. 10,000 siya. Pero yan siya. Ang cute. Yan. So, parating na yung ring din na isa. Ito kasi naka-silver ano ako eh. Ayan. Na may stones. Kaya lang lugi ka sa may mga bato. Kasi hindi naman kasama yung mga bato. Minsan ayaw nilang bilhin yung may bato. So, more on ganyan na lang. Thanks. Okay siya. Tunay. So, let's have spicy tantanmen. Tatanmen or tantanmen. So, yan. Kain. Let's eat. Kain po. So,
Sorry. Andiyan na siya, nag-heart ng pink, pink, pink. Ayan. Mag-heart po kayo ng green para Kain. Hala. May sipon tayo. Kaya kailangan. May sipon kasi tayo. Kain po. 77 na tayo. Yan. Admission C. Ayan, kain. Admission Kain tayo. Admission 7. Dahil may sipon. 8. So, kain tayo. Admission Maanghang, di ba? Para yung sipon mo, lumabas na. Di ba? Admission 10. Out na. Wala. Di ba? Yan. Kain. So, dahil may sipon tayo, ayan, nagluto tayo ng ating ulam. Ginisang repolyo. May mga kasamang, ayan, mga tira-tirang meat. May liempo, may chicharon bulaklak pa yan sa barbecue ko. Yung atay balunan. Ayan. Yan kasi yung natira dun sa adobo. So, yan. Luto na yan. Pwede na yan. Para hindi naman masyadong laylay yung gulay natin. Let's eat, guys! Ay, yan pala. So, yan yung full. And then, yung ating sopas. Hindi ko naman kakainin lahat yan, guys. Ha, hindi kakainin yan. Hindi pala, kakainin ko pala yan, joke. So, lagyan natin yun. Oops, no. Pilid lang. And then, lagyan na natin ang ating gulay. Patay na natin yung gas. Ayun. Ay! Nakakalal. So, let's go. Lagyan natin. Yan. Diba? Umuusok pa yan, guys. And more gulay. Oh, full meal. Para uminom ng gamot na naman. Ba't hindi kaya ako matapos-tapos sa kagagamot, ano? OMG. Pero, kain. May galunggong pa pala ako dun. Kain ho. And yan, syempre, sabi sa inyo, di ko siya makakain eh. Kasi wala po akong panlasa. Ito lang nakain ko, kaya hindi ko nakain yan kasi, I don't know. Basta yan. Sorry. Sorry po. Hindi ko talaga kaya. Iba yung, hindi ko nalalasahan. So, pas yan lang na excuse me, nadara. And then, iinom tayong gamot doon. And then, meron tayo ditong lemon na may honey. Yan. Ganyan kulay niya, no? Sa honey yata, yun yung may mga brown. So, yan. Yan yung pampababa ng kinain. Ano yung gamot natin. So, yan. Sorry ho, hindi naubos talaga. Wala, di kaya. Walang panlasa, ganun. Kain po, para makainom na naman tayo ng gamot. Kailangan dry flu na ngayon. Ito ba? Kasi no, and then meron din tayo kape at ating avocado juice. Kain. Mainit pa to. Ayan na. Punta kami doon sa daanan patungo sa kanilang bahay kasi yung sabi ng nakakita sa kanya, babalik daw ng babalik ng tahanan nila sa kanilang bahay. Sa gitna ng paghahanap kay Jorlene, ilang mga bakas ng dugo ang napansin nila sa isang bahagi ng kakahuyan. Papunta sa looban yung dugo. Jorlene! Jorlene! Gilbert! Gilbert, halika! Tingnan mo, may dugo dito. Sa habang nandun kami, may nakita doon na bloodstain. Kakaunti lang po ma'am, mga patak lang ma'am, trace na ma'am. Parang may usok doon, no? Hanggang sa matagpuan ang mga labi ng tao na sinunog sa gubat. Dito sa lokasyon na to, dito
sinunog yung katawan dito niya, sinunog sa lugar na ito. Ang ibang parte ng katawan ng biktima ay natuklasan namang nakasako at itinapon sa dagat. Dito na kinumpirma ng pamilya na si Joy Lee ang natagpuang putol-putol ang katawan. Kasi yung natagpuan na parte ng katawan, meron pang part na makikita mo na babae siya. At saka wala namang ibang nawawala dito sa kanilang barangay. Na-confirm ng pamilya na siya na nga yung nawawala nilang kaanam. Nangihina ako. Mahirap matanggap yun. Kasi siya lang mag-isa na babae sa amin. Tapos gaganunin. Ganunin lang. Nangyayari. Mabait po yun. Wala naman po yung kaaway. Sa inilabas na medical legal ng Regional Forensic Unit 8, lumalabas na hemorrhagic shock at 4th degree burns ang naging sanhi ng pagkamatay ni Joy Lee. Samantala, matatandaang nung umaga ng March 1, nagharap sa barangay sina alias Jelly at alias Danny dahil sa tangkang panggagasa ng lalaki. Sino ka? Hinala ng mga pulis, posibleng magkaugnay ang mga naganap na krimen. Kung malaman namin na yun ang umakyat sa bahay ni So, nagkaroon kami ng idea, siya yung naging interest namin. Kaya naman agad hinanap ng mga pulis si Danny. So may nakapagsabi sa amin, na sa isang barangay, mayroon siya doong kapatid. Naglagay ng checkpoint ang Tarangnan Police para masigurong hindi makakalis ng kanilang bayan ang suspect. Sinabihan ko yung mga tao po na iwa-iwalay kami paghanap sa kanya. Yung iba sa ibang barangay, yung iba doon sa may exit point ng barangay. Hanggang sa namataan ng mga otoridad si Danny. Lisensya, Brad. Oh, bakit to, sir? Checkpoint lang. Nandoon na kami ma'am sa isang barangay. Doon namin siya nakita siya na pagpapasok. Danny Linteas. Oo, sir. Ipitahan ka namin sa presinto. Sir, bakit? Paano itong motor ko? Sabi niyo na lang yan. Sa presinto lang tayo mag-usap. Sige na. Dinala sa Tarangnan Police Station si alias Danny. Sige na. Ayon sa mga investigador, inamin ni Danny na may kinalaman siya sa pagkawala ni Joy Lee. Pinakakita raw sa'yo na lasing. Habang papasok ka sa masukan ni Bukuling na malapit sa palaisdaan. Nandun ka ba kaninang umaga? Opo. Nakita mo ba yung babae ko? Hindi po. Kung magsisinungaling ka, magkakapatong-patong ang kaso mo. Huling tanong ko na sa ito, ikaw ba ang pumatay doon sa babae? Opo. Sa pagtatanong namin sa kanya, nagsabi naman siya kaagad na siya nga yung responsible na walang babae. Siya ang pumatay daw. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, isang residente rin ang nakapagsabing umaga noong March 1. Narinig niya na tila may nag-aaway sa kakawian. Ano problema mo? Ha? Mayroong nakarinig doon sa pinangyarihan ng krimen, medyo malayo-layo, pero may nakarinig doon na humihingi ng saklolo. Pero yung sabi ng nakarinig, hindi daw sila nag-react. Inakala raw ng residente na away mag-asawa ang nagaganap, kaya hindi niya ito nilapitan. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis. Inabangan ng suspect na si Danny, si Joy Lee, habang pauwi sa kanilang bahay. Problema mo, ha?
diskartehan daw niya. Pero pumalag daw. Walang awang sinaksak ng suspect ang biktima. Matapos kahasain, kumuha ng gasolina ang suspect at binuhusan ang katawan ng biktima ayon sa investigasyon ng mga polis. Kasi parang sakit niya na. Kung kasi ganyan talaga siya lang kasi yung babae sa akin, pag nag-isang babae. Pinaglaro daw po siya, tapos sinatap pa baba. Tapos yung pinagsusuntok niya yung mukha niya, pinagampas ng kahoy. Okay naman. Si Mari, kamusta na? Ayon sa mga polis, posibleng araw-araw nakikita ni Danny sina Jelly Jorling kung kaya alam niya ang galaw ng mga biktima. Sa pagkakilala mo, magkakilala sila kasi magkabarangay sila. Pero yung pagtatanong namin, wala naman silang relasyon, ma'am. Nahanap sa kasong pagpatay ang suspect na si alias Danny. Kasalukuyan siya nakapiit sa Tarangan Municipal Police Station. Yung murder case, ma'am, hindi yan bilakol, ma'am. Sinubukan ng Pinoy Crime Stories na makapanayam ang suspect pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Sa pagkawala ni Joylene, naulila sa ina ang kanyang dalawang anak na edad 9 at 11. Kung makakalabas mo lang siya, tulungan. Gagawin ko rin yung ginawa niya sa atin. Sana mag-go siya sa tulungan. Gusto sana namin yung station nun. Pangako ng pamilya, hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para kay Joylene. Sana na lang bantayan niya ng mga anak niya kung saan man siya ngayon. Kasi mahal na mahal ko po siya. Paalala ng mga otoridad, walang krimen na mapagtatakpan. Gaano man itago, lulutang at sisingaw pa rin ang mga ebidensya. Hanggang sa susunod na Sabado, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories. August 4, 2023, sa Dasmariñas City, Cavite, naagip ng closed circuit television o CCTV ang paglalakad ng mga kapatid na parehong menor de edad. Pero ilang oras ang lumipas, natagpo ang walang saplot. Nung nilapitan niya, medyo humihinga pa daw, tsaka gumagalaw. Yung sa takot niya, pumunta na agad siya sa barangay. Ayan o, tingnan mo. Ay, Diyos ko. Buhatin niya. Sa kuha ng cellphone video ng isang residente sa Dasmariñas, Cavite, makikita ang katawan ng dalawang batang babae na nakahantusay sa talahiban. Dito, nahingi nga siya ng tubig sa akin eh. Ayan o, tingnan mo. Ang mga bata, walang damit sa pang-ibaba, nangihinga, Oo, umiiyak, nahingi siya to, kay bigyan na tubig. at nag-aagaw buhay. Buhatin niya. Bawal po yun, ma'am. Ano ang sinapit ng mga paslit? Agad isinugod sa pinakamalapit na pagamutan ang dalawang biktima. Makaligtas kaya ang dalawa sa bingit ng kamatayan? Diyos ko. Eh, paano nga sa gitna ng ating buhay?
2023 nang matagpuan na nag-aagaw buhay ang dalawang bata. Sa masukal na talayban sa Dasmariñas City, Cavite, ang mga paslit walang suot na damit pang ibaba. Tatad din ng mga sugat at pasa ang mga biktima. Saan banda sir yung nasa video? Dito po yun. Itong portion na ito, tatandaan mo yan. Ito, parang bakante na ito. Dito na sa area na to. Dito. Dito yung video natin. Si Maria dito. Maria, si Maria. Actually, nung nakita sila ng isang witness natin, yung witness natin na yun ay nangangaputi siya dito. Yung 8 years old natin. Lumayo, umapang siya. Oo. Talagang pilit niyang lumaban. Pilit niyang kumawala sa isang sitwasyon. Ang ginawa niya, nagulong-gulong siya ng ganun. Pero nakarating siya doon. Okay. Pero hindi na siya nakakatayo. Ayan mo, tingnan mo. Ay, Diyos ko. Buhatin niya. Parehas na akong babae. Agad silang dinala sa pinakamalapit na ospital. Samantala, noong mga oras na yun, Maria, asan na kayo? hinahanap naman ni Yolanda, hindi niya tunay na pangalan, 35 years old, ang dalawa niyang anak na sina Chini, 8 years old, at Maria, 4 years old. Hindi nila tunay na mga pangalan. Kini, Maria. Nay, hindi niyo po ba kasama yung dalawa? Ha? Hindi. Eh, di ba sabi ko sa'yo, nabantayan mo yung mga kapatid mo. Pagkagising ko po kasi, wala na po sila. Ha? Eh, bakit nasaan? Nung bandang 12 umuwi pa ako. Tapos sinanap ko po anak ko. Sabi ko naman po, wala po sumusunod sa akin. Hindi, inano ko po sa 12 years old kong anak. Tinanong ko, nakita niya po. Sabi niya rin po, sumunod at di niya rin daw po alam. Simula nung pagising niya, di po niya nakita. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, dumating sa kanilang bahay ang isang kawani ng barangay. Nandito po ba yung mga anak ninyo? Hindi nga, wala nga eh. Kanina pa hinahanap. Pagdating po ng mga barangay, ano ho yung sinabi ko ng mga taga-barangay sa inyo nung magkita po kayo? Dalawang batang kalilitan, may nakita. Ayun po, yun. Bago tinakbo na po nila ako sa desk, sabi ko, ano ba kayo yung anak ko? Kasi sumunod daw sa akin. Na hindi ko naman po nakita doon sa palengke. Dalawang bata kasi na dinala sa ospital kanina. Parang sina Jenny at Maria. Ha? Oh, teka. Halika, mo ko. Pero may kutob na ho kayo na baka yun yung dalawang anak ko ninyo. Medyo kinakabahan ako kayo ng mga panahon. Ano sabi po ng nanay ko, sumunod daw po sa akin. Tapos sinabi ng nanay ko po, may natagpuan dalawang bata. Kinabahan na po ako doon. Agad na nagtungo sa ospital si Yolanda. Dok, kapag ko ba nililigtas ako? Makaligtas ba sila, Dok? Dok, sabihin mo sa kanila yung nangyari sa mga anak ko. Sa ngayon ho, hindi pa po namin alam ang eksaktong nangyari pero matindi ho ang pinagdaanan nila. Tila pinalo sa bibig, may marka ng sakal sa leeg, may hematoma at open wounds. May suspecha rin kaming sila ay nagahasa. Maria, kita ang nanay. Maria, nagmamahali ka. Ayaw. Outright po ba sir, nung nirelay ng ospital, ang sabi po sa mga polis, mayroon pong dalawang minor de edad na inabuso po dito. May sinalang minor de edad, allegedly victim ng rape. Yung 4 years old, hindi ko makausap. Parang ano lang, kumot lang po yung ganun lang. Nanay! Bakit nangyari? Bakit nangyari ito? Sino gumawa nito? Anak ko! Di man lang nakaligtas ang magkapatid sa matinding pinsalang tinaman nila sa kamay ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Anong nararamdaman niyo ng mga oras na yun, Nay? Masakit po. Ano po pang hinayang po. Ang dami na ginisig ko ang anak ko. Ba't nangyari? Yung mga ganun po. Gaano po kasakit bilang ina na makita niyo po yung mga anak niyo na gano'n ang sitwasyon po nila? Masakit po kasi nangyari po sa anak ko yun, yung 4 years old. Kung makikita ko nga lang po yung time na yun yung gumawa nun, ewan ko po kung ano nagawa ko. Dumating ang mga pulis sa ospital
at sinimulan ang investigasyon. Kailan niyo po sila nakita? Huli ko po silang nakita kaninang umaga lang. Bago po ako magpunta ng palengke para po mamili po ng mga gulay na pangbenta ko. Pagising ko po, wala na po sila. Naisip ko po, baka pumunta po kay nanay. Titignan po namin ng CCTV sa location. Sige o. Salamat po. Nakuha namin yung information ay about mga past 2 p.m. na. Ano ang tunay na sinapit ng magkapatid? At sino ang may gawa nito sa kanila? Himalang nakaligtas ang magkapatid na sina Jeannie, 8 years old, at Maria, 4 years old, mula sa pingit ng kamatayan. Ang dalawang bata natagpuang nag-aagang buhay sa masugal na lugar sa Dasmariñas City, Cavite. Ayon sa medical legal report mula sa City Health Office ng Dasmariñas City, nagtamo ng mga bali sa mga buto, sa dibdib, pagdurugo sa ulo at katawan at mga sugat sa muka ang batang si Jeannie. Ito po si alias Chini na 8 years old at si alias Maria. Yung 8 years old po natin, ano po yung mga pinsalang tinamo po niya? Marami siyang pasa sa katawan. Mayroon din siyang sign na parang sinakal. Talagang kita mo yung mga hematoma niya, may mga marks siya. Lumabas yung result, kinagabihan nung pangyayari. Minor na blood clot sa ulo, indication na may ginamit na matigas na bagay. Hindi lang natin alam kung anong bagay na yun. So parang may trauma center po Oo, siya. parang gano'n na kinaya ng gamot. Dapat operahan, pero kinaya ng gamot after a few days. Hindi na siya operahan. Samantalang nagtamo naman ng mga sugat sa muka, leeg, braso at pinti si Maria. 4 years old na si Maria, talagang matindi yung tama. Kung ano yung sinapit ng isa, ganun din ang mga marks sa katawan. Mostly nasa liig, may mga sign na sinakal sila. Ito nga ang isa ay may operahan dapat kasi may balik siya sa ribs. So bakit po kaya nagkaroon ng karakudo? So maaaring kamay lang ang ginamit o di kaya object na hard object. Bukod sa mga sugat at pasa, kumpirmado ring pinagsamantalahan ang dalawang bata. Sa ating medical legal examination. And based on sa findings, talagang mayroong sign na inabuso sila. In fact, si Jeannie, 8 years old, ay kailangan pang tahiin yung private part niya para lang may balik doon sa loob. Sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen? Kalulos-lulos ang sinabi ng magkapatid na sina Chini at Maria. Kumpirmadong ginahasa ang dalawang pasli sa isang talahiban sa Dasmariñas City, Cavite. Sino ang nasa likod ng krimen? Ikatlo at bunso sa apat na magkakapatid, sina Chini at Maria. Grade 2 na si Chini, habang nasa kindergarten naman si Maria. Nagtitinda ng gulay sa palengke ng Dasmariñas ang ina ng magkapatid na si Yolanda. Siya na rin ang nagtataguyod sa kanyang apat na mga anak matapos makipaghiwalay sa kinakasama noong bagong panganak ang bunsong si Maria. Pili na po kayo, mga sumit! Fresh na fresh po itong mga gulay! Fresh ba talaga yan? Ayoko! Ito ba? Bawang na rin. Yeah, may Bawang. good. Ilang piraso po? Okay, ito magkano sa atin? Ito, ano na, 20 na lang para sa'yo. Thank you po. Galing po kayo. Kwento ni Yolanda, nakasanayan na ng mga anak niya na pumunta sa palengke tuwing umaga. Isingin mo na lang kapag mag-aagahan na kayo, ha? Sige po. Sige. Mas na ako. Ingat po kayo, Nay. Okay. Sinabi niyo kanina, sumunod po sila sa inyo. Ano po ba dapat yung gagawin nila? Sabi ko po sa kanila, pag nakaramdam kayo ng gutom, sumunod kayo, magdala ka ng pumunta kayo doon. Tapos, minsan po, pag napunta, may dalang gulay. Yung malugay nga po. Mula nga sa kanilang bahay,
kamay ay dumiretso kayo magkapatid dito sa mismong kalsada nito patungo dapat sa isang palengke kung saan nagtitinda ang kanilang ina. Ang layo nito mula sa kanilang bahay papunta sa palengke ay may distansyang 3 hanggang 4 na kilometro. So dito po sa lugar po natin ito, ano po ba yung mga naganap po dito bago nangyari actual na krimen dito sa Makati po? Naglalakad yung dalawang bata natin. Pagod na ako. Sandali na lang. Sandali na lang, malapit na rin tayo, Ting eh. Ako eh. O sige, sagit lang ah. Then, siguro napagod sila kasi mga nilakaran nila, mga 2 kilometers na eh. Nagpahinga sila. Habang nagpapahinga, isang lalaki ang tumawag sa dalawang bata. Opo. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Dasmariñas City Police, napasa kamay nila ang mga kopya ng closed circuit television o CCTV. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang pagdaan ng magkapatid na Chini at Maria habang daladala ang malunggay at mais papunta sa palengke. 7:43 sa CCTV niya. Pag pansinin natin, mayroon siyang puti na napaka-huli, hindi mo ma-recognize. Mayroon siyang puti na yan, may dumadaan siya na puti. Okay. Then, kasunod niyan, mayroong dalawang bata na sumunod. So, yan, kita natin yung dalawang bata sumunod. Sa mga sumunod na minuto, makikita ang isang lalaki na kapatid ang pabalik-balik sa talahibaan. Then, at about 8:06, yun na yung time na lumabas talaga. Sa isa pang kuha ng CCTV, ang lalaki mula sa talahibaan makikitang sakay ng isang bisikleta at nagtatakip pa ng mukha. Ito naman, ito yung kanina nakita natin, lumabas siya sa crime scene. Nakabisikleta. So dito sa mga 150 meters away doon sa crime scene na yun, may isang kainan doon at ito yung CCTV na nakuha natin nung pa-exit na siya. Sino ang lalaki sa CCTV? At may kaugnayan kaya siya sa sinapit ng magkapatid na sila Chini at Maria? Ito po yun. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga pulis matapos dalhin ang magkapatid sa talahibaan. Lumabas ang lalaki sa kalsada, sumakay ng kanyang bisikleta at saka umalis. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng parehong lalaki sakay ng bisikleta habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ayan, ayan siya. Ayan. Pa-exit na siya. Galing siya dito sa crime scene. Yung pa rin yung suot niya. Then, tracking going to Aguinaldo Highway siya. So, sinusundan natin. Napasakamay ng mga pulis ang iba pang mga kuha ng CCTV kung saan dumaan ang lalaki sakay ng bisikleta. Pantas. Hindi na natin pinigilan yan. Talagang sinusundan natin. Mayroong mga time na walang CCTV. Intersection, walang CCTV. So, kailangan nating i-explore lahat yung direksyon para sundan lang natin kung saan siya punta. Napagtagpi-tagpi ng mga pulis ang mga kuha ng CCTV hanggang sa matukoy nila na diretso ang lalaki sa isang construction site sa General Trias, Cavite. Dito na rin siya inaresto ng mga pulis. Adjon Iso. Adjon Iso, arestado ka. Wala ka dapat karinig. Mariing pinabulaan na naman ito ni Mars Lester. Tinatanggi ko ako sa akin dahil ako po yung tinuturo niya sa aspect sa anong ginagawa niyang krimen. Balik po nung araw na yun, pauwi po ako nung nangyaring krimen, pauwi po ako galing Jens, may mga pruweba po kami, CCTV footage.
Base sa mga kuha ng CCTV, ayon sa mga pulis, si Aljan Piso lang ang posibleng may gawa ng krimen. Sa investigasyon ng Dasmariñas City Police, si Aljan ang nagdala sa dalawang bata sa Talayban. Posibleng dito na raw niya sinaktan at sinakal ang Take ang kailangan hanggang ko. sa mawalan sila It's ng not malay. benefit. At mayroon siyang acts of lascivious business na kaso. Samantala, wala namang record sa mga pulis si Mark Lester. Ayon sa ina ng mga biktima na si Yolanda, hindi kilala ng kahit sino sa kanyang pamilya ang dalawang lalaki. Matinding hirap man ang pinagdaanan ng mga anak. Malaking pasasalamat pa rin ni Yolanda na buhay sila Chini at Maria. Babantayan ko po hanggang sa lumaki, hanggang gagabait ko naman po. Ingatan Opo, ingatan ko po sila. Hustisya ang sigaw ni Yolanda para sa sinapit ng dalawa niyang mga anak. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas sa katotohanan tungo sa paghahanap ng katarungan. Ako si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories. Hapon nung ikalawa ng Marso taong kasalukuyan. Habang naglalakad ang residenteng si Bill Mamaraon sa Saminot, Zamboanga del Sur, umagaw sa kanyang pansin ang isang bahay na kanyang nadaanan. Sa labas ng bahay, nakita niya ang isang batang nakasubsob sa palangganang puno ng tubig. Agad niya ito nilapitan. Napansin niyang namumutla. At tila hindi na humihinga ang bata. Sino ang batang nakita ng residente at ano ang sinapit nito? Kinilala ang bata na si Regent Queen Peroso, 7 taong gulang. Makalipas ang ilang minuto, humahangos na dumating ang ina ng paslit na si Chini Peroso, 33 taong gulang. Anong nangyari? Sabi ng mga kapitbahay ko, yung anak Yan ko, na, kuya, ma'am, ang nataranta 8 na kulang ko. Pagtingin ko, ma'am, nakahandusay na po, ma'am. Nasa-shock ako. Hindi ako makapagsalita. Akala ko, gising siya.